Samantala, mga kabalitaan, huling araw na po ngayon ng pagsusumite ng Income Tax Return o ITR. Kaya alamin natin mula kay Haji Camino na nasa tanggapan ng BIR ngayon ang detalye ng ulat na yan. Haji, magandang umaga sa iyo. Audrey, please come early. Yan yung nakasaad sa tarpaulin na makikita sabay labas pa lamang nitong Revenue Region 7 Quezon City Office ng Bureau of Internal Revenue. At ngayon yung huling araw ng pagsusumite ng income tax returns, asahan na daw ang blockbuster na pila ng mga taxpayer na hahabol sa deadline. At ngayon nga, Audrey, ay nandito pa rin tayo sa may labas ng Revenue Region 7 at inaantabayanan nga natin yung pagbubukas nito mamayang alas 8 ng umaga. Kahapon ay all systems go na daw. Nagpahayag na si Director Jonas Amora na all systems go na sila at inaasahan din ng maayos na proseso pagdating naman sa sistema ng pagpila. At syempre, kaugnay nga po ng preparasyon po natin, kaugnay sa huling araw ng filing ng ITR, makakasama po natin ngayon live ngayong umaga. Ito pong si Director Amora ng Revenue Region 7. Magandang umaga po, Director. Good morning. Good morning, Haji. Opo. Kung ikukumpara po natin yung preparation natin since yesterday at ngayon nga pong huling araw ng pagsusumite, meron po ba na bago sa ating preparation at pagdating din po sa sistema o proseso? Sa sistema at proseso, practically the same, no? Kaya lang, medyo maaga tayo ngayon kasi sabi ko nga kahapon sa aming announcements, as early as 6 o'clock we will start receiving, no, ng mga tax returns. So, makikita nyo ngayon, marami ng mga kasamahan natin nandito na sa oras na ito. So, we'll be receiving returns earlier, 6 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon. Okay, so 6 o'clock po hanggang alas 5 ng hapon, mas mahaba na yung oras po ng ating mga taxpayer. Yes, kasi dinisign natin to kasi last day ngayon. Okay, ulitin lamang po natin, Director, yung mga pagbabago since last year, nung huli po nating deadline ng pagsusumite ng ITR. Ano po yung mga nabago pagdating po sa may mga special lanes po ba tayo para sa mga kababayan po natin? Okay, yung last year, mayroon tayong mga stations na nilagay, no? Natin yon, yung mga magandang resulta doon, inadapt pa rin natin. Tapos dinagdagan natin ng mga for improvements ngayon. So, katulad noon para sa lanes sa mga senior citizen, sa mga pregnant women, at saka sa mga, yung may mga kapansanan, nilagyan natin ng special lane sila. Pangalawa, mayroon tayong special lane din para sa mga nagpa-file na mga tao na ang dala-dala nila ay mga 10 o sobra sa 10 tax returns, no? Para naman medyo hindi naman mainip at mainis yung nakasunod na mag-antay sa daming pinafile nila ng isang tao. So, nag-create na isang special lane para sa kanila. Basically, all other lanes na nandito ngayon ay inadapt din natin last year. Okay. Ika nga, inihiwalay na natin, naglaan na tayo ng special para nang sa gayon ay meron namang distribution, ika nga. Yes, Okay. Okay, Director, syempre po, ina-expect natin, blockbuster na naman. Yung pila, marami po yung habol sa pagpa-file po ng ITR. Sa usapin naman po, as far as machines and process are concerned, mga umaabot po ng ilang minuto yung proseso para sa isang taxpayer, estimated? Siguro, ngayon, basta full operational yung ating mga machines ngayon, matatapos nila yata mga 3 minutes to 5 minutes, no? 3 minutes to 5 minutes. Yung pagtanggap lang ng return. So, pina-improve naman natin yung proseso natin, yung systems, kasi sa ngayon, ang ginagamit na natin ay desktop na, hindi na yung maliit na gadget na, unlike last year na ginamit natin ay maliit na gadget. This time, we're using desktop. So, ang purpose ito to expedite, to speed up the process sa receiving ng tax returns. Nakita naman natin, medyo maganda ang speed niya at ang convenience sa paggamit ng ating mga kasamahan ay medyo mataas-taas ang convenience ngayon. Director, ito po ang, kung di po ako nagkakamali, itong pinakamalaking local office po na may 10 distrito na sakop. Ito yung pinakamalaking region sa buong bureau in terms lalo na sa number of registered taxpayers. Nandito ang pinakamaraming taxpayers sa Quezon City region. Sa kaalaman naman ng lahat ng nanonood, ang Quezon City region kasi hindi lang Quezon City. Yes. Ito ay nagsasakop din sa Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Marikina, Cainta, at yung buong province ng Rizal. Yun ang hawak natin. Kaya napakaraming tax filers dito sa ating rehiyon.
Okay, Director, inaasahan po ba natin ang pagdating ni Commissioner Kim Menares dito mismo sa inyong tanggapan ngayong umagang ito? Yes, expected namin si Madam Commissioner to be with us. Mag-attend nga siya, siguro siya ng Holy Mass ngayon by 6:30. Okay. Huling mensahe na lamang po para sa mga taxpayer na hindi pa nakakapag-file ng income tax return sa araw na ito. Last day na ngayon, wala na tayong extension. So, ang opisina natin ay nag-start na mula receiving ngayong alas 6 at ito'y matatapos hanggang 5 o'clock. So, lahat ng mga taxpayers na nandito na sa compound mamaya by 5 o'clock, yun na lang asiservisan natin. Isasara natin ang ating gates after 5 o'clock. So, yung iba na hindi makaabot, yun ay subject na natin sa penalties. So, nakikiusap tayo sa lahat na nakikinig at nanonood dito sa inyong programa na sana naman, pumunta na sila ngayon. We've been waiting for them para tanggapin namin yung kanilang tax returns. At ang mga bangko naman ay nag-aantay din sa kanila at ang ating mga collection agent nag-aantay din sa kanila na magbayad na sila doon. Pero maitanong ko lamang po, ano ba yung penalty o parusa na naghihintay para sa mga mahuhuli po sa pagpa-file ng ITR? Ang penalty natin ay 25% surcharge based doon sa basic tax plus 20% interest per year, no? Hanggang kailan ka magbayad at saka compromise penalty na base doon sa basic tax. Ngayon, itong pinag-usapan natin penalty ito lang yung civil aspect ng penalties, no? Yes. Kung hindi talaga sila magpa-file ng return, we will go to the point of filing criminal charges against them for tax evasion. Lalo na kung makakuha kami ng mga malalaking impormasyon na malaki ang kinikita nila noong nakaraang taon. Alright. At sana yung mga taxpayer natin ay agahan na nga yung pagpunta. Maraming salamat po, Director Jonas Amora ng Revenue Region 7. Thank you. Thank you, Haji. Ayan, Audrey, na kausap nga natin ng live itong si Director Jonas Amora at malinaw yung kanya pong sinabi, wala na pong extension nila i-extend hanggang mamayang alas 5 na lamang ng hapon. Impunto po yan. So yung mga nasa labas ng compound dito, yung mga nasa labas po ng gate, ay hindi na po nila papapasukin pagsapit ng alas 5 ng hapon. Samantala, Audrey, umaabot sa 1.425 trillion pesos yung target na revenue collection ng ating Bureau of Internal Revenue. At kung titingnan naman natin yung sitwasyon mula dito sa aking kinalalagyan, wala pa tayong nakikitang mga tao sa labas ng gate. So ina-expect natin mga mamaya pang mga alas 7 dadating yung ilan sa ating mga kababayan. Pero sabi nga ni Director Jonas, alas 6 pa lamang, bukas na sila at handa na silang tumanggap ng mga taxpayer na magpa-file ng ITR. Audrey, baka may katanungan ka? Tatanong ko sana sa Director kanina, yung kausap mo, pero mamaya pakitanong na lang sa kanya ito. Halimbawa, ang isang kumpanya ay nagbabawas ng tax sa isang empleyado. Pagkatapos ay hindi ito nire-remit. Na kanino yung liability nito? Isisingil ba ito sa may taxpayer o dun sa may kumpanya? Oo. Yun ang maganda nating itanong mamaya, Audrey, dahil meron dito kasi sa may Station 1 ng Revenue Region 7, meron silang dalawang form na ibinibigay. At ito yung para sa mga self-employed at yung isa ay para dun sa mga corporation. So, I understand o I believe na sa korporasyon yon o sa kumpanya yon. Pero mas maiging na itanong na natin mismo yan kay Director Jonas mamaya, Audrey. At gaano katagal yung proseso sa isang individual na nagpa-file ngayon ng ITR? Gaano katagal? Abutin ba siya ng 15 or 20 minutes o isang oras? Alam mo, Audrey, kanina sabi ni Director Jonas sa atin, nasa 3 hanggang 5 minuto lang naman yung itatagal ng proseso na paghahain ng ITR ng isang taxpayer. Pero depende yan kung fully operational yung mga makina nila at syempre yung buong proseso ng pagpa-file nila. Pero syempre inaasahan natin mamaya, Audrey, na magiging blockbuster at mahaba talaga yung magiging pila dito. Marami pa yung hahabol sa pagpa-file ng ITR. Kaya naman payo nga nila, please come early. Yun yung keywords para sa ating mga taxpayer dahil kapag maaga sila, napakadali lang naman ang proseso. Sabi nga, 3 to 5 minutes. Okay, agahan na ng ating mga kabalitaan dyan, yung mga magpa-file pa ng ITR at wag na magpaabot doon sa may bandang alas 5 o hapon na para hindi magipid doon sa may siksikan ng pila. Maraming salamat. Mamaya babalikan ka namin, Haji Camino, live na nag-uulat mula sa may BIR, Quezon City.